Good evening everyone and happy Vespers. Ang ating maigsing pag-aaral ngayon ay talagang maigsi. Ito ay galing sa devotional para sa mga juniors. Thank you very much, Dr. Hardinico sa na-share niyong mga devotional book para sa amin. Ang title po na napili ko ay sabi dito, although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Makita natin dito sa slides na yung mundo ay makikitang talagang hindi na maganda dahil sa kasalanan. Kaya sinasabing full of suffering. Pero ito rin ay puno ng pagtatagumpay. Bagamat mayroong pagdurusa, pero puno din ng pagtatagumpay. Ang story natin ay tungkol kay Helen Keller. Nung siya ay maliit pa, siya ay nagkasakit. When she was 19 months old. Napakabata pa, 1 year and 6 months. When the fever broke, she could no longer see or hear. I was too young to realize what had happened, she said later. When I awoke, I found that all was dark and still. I suppose I thought it was night, and I must have wondered why day was so long coming. Siguro nung panahon na yun, wala pang yung newborn screening, Doc Rods. Kasi one year and 6 months siya. Pero hindi nakita na siya pala ay may depekto. She was blind. At bingi din. Nagkaroon siya ng fever at hindi na siya noon. Ito ang dahilan kung bakit siya ay hindi na makarinig at hindi na makakita. Kaya pagising niya, wala siyang makita, wala talagang makita dahil madilim ang kanyang paningin at akala niya gabi pa. So sabi niya sa sarili niya, bakit kaya ang tagal naman magkaroon ng liwanag? Dahil siya pala noon ay bulag na. As she grew older, she became more frustrated in her dark world where she couldn't talk with anyone. It made her angry and she would bite and kick like a wild animal. Namroblema siya noon, frustrated siya sa kanyang mundo dahil wala siyang makausap, sino man, kaya nagagalit siya sa sarili at para siyang isang wild na animal na gusto niyang magganti siguro kung sino man ang kanyang malapitan. When she turned 6 years old, her parents hired a teacher who had once been blind. Anne Sullivan tried to teach Helen words by writing letters in her hand. Helen didn't get it until they were at a water pump. Anne held Helen's hand under the cool water. On the other hand, Anne spelled out water. So ito si Anne.
siya ay hinard bilang teacher para matuto siya, ma-feel niya kung ano ang nasa kapaligiran niya. Kaya ginawa ni Anne, yung teacher niya, pumunta sila doon sa may tubig at trinay niyang magpatak ng, kinahawakan niya yung kamay at magpatak ng tubig para maramdaman niya kung ano ba talaga iyon. Kaya habang pumapatak, sabi ni Anne, inispell niya yung salitang W-A-T-E-R, water. Dahil hindi niya nakikita, kaya sa pamamagitan na lang ng pagpatak ng tubig, naramdaman niya na siguro masaya siyang naramdaman yun bagamat hindi niya nakita. Next slide. Suddenly, the mystery of language was revealed to me. Helen later recalled, I knew then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. For the rest of the day, she exhausted Anne by demanding the names of objects around the house. Dahil sa gusto niya talagang malaman kung ano ibig sabihin ng tubig, sabi niya, wow, malamig pala ito. Yung tumulo sa kanyang kamay. At sa buong araw na yon, sinabi niya kay Anne na gusto niyang malaman yung mga pangalan ng mga objects na nasa kanilang bahay. Kaya ang makita natin dito, yung Braille alphabet, tinuruan siya ni Anne kung paano yun basahin. Ito palang Braille alphabet ay yung kanyang pagka dinama, yung kinakapa lang nila yung Braille alphabet at sa pamagitan niyan, malalaman kung anong letters yun at mapuform na nila kung anong word. Kaya ito ang nagbukas kay Helen para matuto ng pagbabasa sa pamagitan ng Braille. Anne taught her how to read books in Braille. Helen felt her limitations leave her when she was reading a favorite book. Eventually, she went to college and became first blind deaf person to graduate with a Bachelor of Arts degree. So, hindi siya nakontento na maging blind lang, na maging bulag, kundi anong ginawa niya? Nagpatuloy siyang magbasa doon sa Braille alphabet hanggang siya ay nag-aral sa college at siya ang pinakaunang blind deaf person na nag-graduate na kumuha ng kurso ng Bachelor of Arts degree. So, isang magandang halimbawa ang ginawa ni Helen na hindi siya tumigil doon sa pagiging blind lang na nakaupo lang sa isang tabi, kundi nagsumikap siya na mag-improve ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagpunta sa college mag-aral at natapos niya hanggang sa matapos niya ang kurso ng Bachelor of Arts degree. Next slide. While she was in school, she wrote down her experiences and it became a best-selling book. People wanted to meet her and invited her to speak. Helen used her fame to make people aware of the struggles of people who are blind. She met with presidents and convinced government officials
to start programs to help people with disabilities. So nung siya ay nandoon sa school, nagsulat siya ng kanyang experiences. At yung kanyang ginawang book ay napakaganda. Naging best-selling ito sa market. Dahil dito, gusto siyang mamit ng mga tao at imbitahan na magsalita. Naalaala ko tuloy doon sa NPUM noon, nag-create sila ng isang ministry na sa umpisa ang tawag ay Deaf Ministry. Ang ginawa, nag-invite ng mga taong may bulag. Sa una muna, puro bulag ang dumating doon sa office ng NPUM. At nag-introduce sila ng programang ito hanggang sa dumaan na ang panahon, nag-evolve ito. May dumating na mga bingi, mayroong mga walang kamay, walang paa, at iba pang may deformity sa katawan. So, pag sila ay nagtitipon, masaya silang nagkukumustahan, bagamat yung iba ay bulag. Pero ang nakakatuwa doon, kahit sila ay hindi nakakakita sa isa't isa, maganda ang kumustahan nila. Sabing ganon, "Oy sister, kumusta ka na? Matagal tayong hindi nagkita." Sabing ganon nung kinukumusta. "Okay lang ako. Masaya din naman kahit ganito ang kalagayan ko." So itong kanilang kalagayan, bagamat hindi masyadong masaya dahil wala silang nakikita ng mga creation ng Panginoon, pero pag sila nag-meet, masayang nagkukwentuhan. Kaya ito si Helen, na-encourage niya yung mga president at government officials na mag-start ng ganitong program para tulungan ang mga taong may kapansanan. Sabi dito, when Helen suffered the loss of her sight and hearing, nobody could guess that she would go on to experience a fame in adventure while inspiring millions to overcome the obstacles in their own lives. So bagamat nagdusa si Helen na nawalan siya ng paningin at nawala ng pandinig, walang makakapagsabi sa kanyang karanasan. Pero nabantog siya dahil sa kanyang ginawa at maraming millions na mga taong may kapansanan ay na-improve din ang kanilang buhay. Sabi nga niya dito sa kanyang quotation, "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." So, hindi man nakikita ang mga magagandang bagay dito sa mundo ng mga taong walang paningin. Hindi man nila mahawakan, pero ramdaman nila sa kanilang mga puso na ang Panginoon ay gumawa ng mga bagay na magaganda. Bagamat hindi nila nakikita, pero nararamdaman nila sa kanilang mga puso. Sabi pa dito sa isang quotation, "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." So yung bagay lang na malungkot ay yung walang paningin pero nakakakita
pero wala namang vision o walang pangitain o plano sa sarili para mag-improve. So itong sabi dito sa Romans 8:28, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So ang sabi, ang lahat daw, alam natin na ang lahat ay nagkakasama-sama para sa ikabubuti sa mga umiibig sa Diyos at sila ay tinawag ayon sa kanyang panukala. So itong story ni Helen Keller ay isang magandang halimbawa. Siya ay ginamit upang maging instrument na maging voice sa mga tao na mga disabled para magkaroon sila ng mabuting influence at nagbigay ito ng pag-asa sa mga taong may kapansanan upang ang kanilang buhay ay hindi lamang hanggang doon sa pagiging blind, kundi ang maging inspirasyon sa mga tao na kanilang makakasalamuha. So, ang pag-asa natin na tayo man ay walang kapansanan. Kung itong mga may kapansanan nga, katulad ng nabanggit ko, yun sa NPUM dati, na sila ay mga disabled, pero nakakasama sila sa gawain sa Panginoon. Mayroon silang grupo. Ang galing nilang mga kumanta, ang gaganda ng boses. Kaya sa kanilang pagsali, maraming mga audience din sila natutuwa kasi bagamat ganun sila, pero inspiring ang kanilang mga kanta, papuri sa Panginoon. So, iyon lamang po ang aking masasabi na tayo man ay may kumpletong paningin, wala tayong deformity, mayroon tayong pandinig, at walang kapansanan sa katawan, wala pong dahilan para tayo ay hindi makibahagi sa gawain ng Panginoon. Yun lamang po ang aking short message ngayong gabi. Sana palain tayo ng Panginoon. Thank you.